Isang magandang umaga po sa ating lahat at purihin po ang ating Panginoon na muli po tayong magkakasama upang handugan siya ng pinakamataas na papuri. Kaya naman po, inaanyayahan ko ang lahat na ibigay po natin ang ating atensyon, ng ating puso sa ating gawain na ito. At bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng ating sandaling panalangin po. Hallelujah, Jesus. Panginoon po namin makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Amin ka pong pinupuri at sinasamba, Panginoon. Ang ngalan mo lamang, Panginoon, ang siyang aming dadakilain, Lord God. Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ang siyang tapat at hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming luluwalhatiin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang ito. Binigyan mo po kami ng panibagong kalakasan, Panginoon, at panibagong pag-asa, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya mo, Panginoon, sa lahat ng araw na dumaan, Panginoon. At hindi mo po kami pinabayaan sa lahat ng pagkakataon po ng aming mga buhay, Lord God. Salamat, Lord God, sa isang linggo ng iyong proteksyon at paggabay sa bawat isa, Panginoon. Saan man po kami nagpunta, kami po yung iningatan at ang iyong pabor po ang nasa amin, Panginoon. Maging sa aming pag-aaral, sa aming trabaho, sa aming business, Panginoon, ay hindi mo po kami pinabayaan, Lord. Dalangin po namin sa umagang ito, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong presensya at gabay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Mula po sa worship team, Lord God, gabayan niyo po ang bawat isa. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para po sa iyong kaharian, Lord God. Ganoon din po, Panginoon, sa magbabahagi po ng inyong salita, Lord. Bigyan niyo po siya ng knowledge and the wisdom, Panginoon, na kanyang kailangan, Lord God, to share your word, Lord God. Ganoon din po sa lahat po ng makikinig ng iyong salita, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso at isipan sa iyong salita, Lord God. Sa tulong po ng Holy Spirit na aming maintindihan, Panginoon, ang iyong nais iparating sa amin, Lord God. At tulungan mo kaming magamit ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, dalangin po namin ang tagumpay sa buong service na ito, Lord God, magmula po sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa any distraction, Lord God. At maging maayos po ang lahat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Kaya po inaniyahan namin ang lahat na tumayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi po sa mga awit 95 verse 2, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Amen. Papuri po para sa ating dakilang Panginoon. Amen. Praise God. Ngayon po ang ating pagkakataon na umawit po sa ating Panginoon. Kaya po ibigay po natin ang ating best sa pag-awit. Wandering into the night, wanting a place to hide his very soul. This bag of gold
try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond, and I just went out of the road. I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Whoa, it picked me up, it turned me around, it placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see, got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you can't just keep it moving. Now you ain't awakening. But now to walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back. Oh, it picked me
you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Amen! Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Purihin ka, Lord God. Hallelujah, Jesus. Purihin po ang ating Panginoon at ang kanyang ngalan sa umagang ito. Let our mouth confess kung gaano po makapangyarihan ang ating dakilang Panginoon. He is the sovereign. He is the faithful and the righteous one. Hallelujah, Jesus. Purihin po siya. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The
Praise the Lord for His goodness, for His faithfulness. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived the goodness of God. Yeah, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the
Let's all pray together. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for this morning, Panginoon, for your presence, Lord God. We thank you, Lord God, sa bawat isang nandirito, Panginoon, na makikinig po ng inyong salita. Dalangin po namin, Lord God, na maisapamuhay po namin ang bawat salita mo, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinupuri at sinasamba, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming Diyos na makapangyarihan, Lord God. Tanggapin mo po ang lahat ng aming awiting papuri, Panginoon. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din sa akin. Ulitin ko po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, magandang umaga po. So again, ito po ay panibagong pagkakataon para maibahagi ang salita ng Diyos ngayong umaga. So we are grateful for the opportunity po na binigay ng Panginoon sa atin ngayong umaga. So ngayong umaga po, ang pag-uusapan natin ay pinamagatan pong The Humble Arrival of the King. Ayan. So Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Kung wala pa pong bumabati sa inyo ng Merry Christmas, hayaan niyo po na ako ang unang bumati sa inyo ng Merry Christmas. At dahil ako po ang unang bumati ng Merry Christmas, ako rin po ang unang mamamasko sa inyo. Ayan. Amen. So ngayon po, alam natin na malalapit na po ang araw ng Pasko, and paano nyo po ba isi-celebrate ang Christmas this year? No? Naisip nyo na po ba yan? So talking about Christmas, and you would understand na lahat po ng mensahe natin sa buong buwan ng December ay may kinalaman po sa Kapaskuhan. Okay? At dahil po nalalapit na naman ang Pasko, alam natin ito po yung hudyat na pagtatapos na naman ng isang buong taon. Ano po? At kung babalikan po natin yung mga nagdaang araw, nagdaang linggo, nagdaang buwan nitong taong ito, masasabi po ba natin na mabuti ang Diyos? Amen. Masasabi ba natin na naging mabuti ang Diyos sa buhay natin? Isang taon ng katapatan, isang taon ng pag-iingat, proteksyon, provision, kagalingan, at pagpapala po ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. So napakarami pong bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. So ngayong umaga po, as we talk about the humble arrival of the King, 3 puntos po ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Humingi tayo ng gabay at patnubay sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Aming Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. We humble ourselves before you, Panginoon Diyos. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala, sa isip, sa salita, sa gawa, hayagman o lihim, Panginoon, ng mga kasalanan na nagagawa namin. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Linisin niyo kami sa umagang ito at gawin niyo kami karapat-dapat sa inyong harapan. Sa pakikinig namin ng mensahe mo, maitanim ito sa aming mga puso at isipan at maisapamuhay namin bilang mga Kristiyano. Bigyan niyo kami ng bukas na puso at isipan sa umagang ito sa pagtanggap ng inyong mensahe sa umagang ito. So we give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ating pong text is taken from Matthew chapter 1 verses 18 to 24. Hilingin ko lang po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Salitan po nating basahin ng verses 18 to 24. Ako po sa 18, kayo sa 19, salitan po tayo at sabay-sabay po nating babasahin sa verse 24. Sige po, ito po ay taken from the King James Version. So now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Kayo po sa 19. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Verse 21.
And now all this was done, and that is that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, verse 23 kayo po. Sabay-sabay po tayo sa 24. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. Maraming pong salamat. Makakaupo na po kayo. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito pong Matthew chapter 1 verses 18 to 25. This tells us the story of the birth of Christ from the perspective of Joseph. Okay? So madalas you would hear the story about Mary. Ano po? So maalala natin in the Bible, we talked about yung kapanganakan ni Kristo in the manger, the humble arrival of the king, sa isang sabsaban kung paano pong ipinanganak si Yesu Kristo. Right? But we rarely hear the story about Joseph. Alam natin kung paano nangusap ang Diyos kay Mary, sabihin kay Mary na siya ay manganganak, at itong batang ipanganganak ay magiging tagapagligtas. Pero hindi po natin masyadong napag-uusapan yung storya ni Joseph. No, yung side ni Joseph. Na si Joseph din po ay merong pinagdaanang pagsubok during that time. And it was also as difficult as it was with Mary sa buhay po ni Joseph. Ano po? Ito pong si Joseph is betrothed to be married to Mary. Ibig sabihin, yung betrothal po na yan is a Jewish culture. So ito po ay binding agreement between the man, yung lalaki po na ikakasal sa babae, at yung tatay ng babaeng ikakasal. Apo, ito po ay binding agreement. In the Jewish culture, ito po ay mas malalim sa modern concept of engagement, yung betrothal po na sinasabi na yan. Because kung isang babae po ay mapatunayan na buntis, malaman na buntis bago yung, or during the betrothal period, bago yung kanilang kasal, ang babae kadalasan at the time is already guilty of adultery. Ano po? Kaya medyo mabigat. Ano po? Yun, yung mga pangyayaring na yan at that time. And Joseph, nung nalaman po niya na si Mary ay buntis na bago pa sila kinasal, napaisip si Joseph na kung ikaw ay lalaki, malaman mo na yung girlfriend mo, buntis na pala, na wala namang nangyayari sa inyo, na hindi pa kayo kasal, mapag-iisip ka talaga. So naisip po ni Joseph na mag-back out at iwanan na si Mary at hindi na po ituloy yung kasal. However, kapag nangyari yon, hindi po matutupad ang prophecy. Amen? Hindi po matutupad ang inihula at ipinangako na kapanganakan ng isang tagapagligtas. Therefore, pinigil po ng Diyos. Hindi po inayaan ng Diyos na mangyari yan. At kinausap po si Joseph ng isang anghel. Sinabi sa kanya na huwag siyang matakot that the child is from God. At ito po ang naging katuparan sa propesiya. Ito po yung binasa natin. Being born of a child is the Emmanuel, meaning God is with us. Ipanganganak ng isang berhen. At simula noon po si Joseph ay sumunod at pinakita niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Okay? So ngayon, pag pinag-usapan po natin yung humble arrival of the king, 3 puntos po ang kailangan nating maintindihan. Now you might probably be wondering kung bakit ang mga puntos po na pag-uusapan natin would have love in its title. Dahil alam po natin, ang pag-ibig po ay may kinalaman sa Kapaskuhan. Amen? At ang Kapaskuhan po ay may kinalaman sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Sa unang puntos po, we talk about the revelation of God's eternal love. Mula po verse 1 hanggang verse 17, kung babasahin na po ninyo o kung nabasa nyo na po yung Matthew, ito po ay nagpapakita ng genealogy of Jesus Christ. So makikita nyo po yung salit lahi. No, mula sa unang tao na inassign ng Diyos para maisalin ang lahi hanggang sa pinakadulo. And Matthew begins telling the life of Jesus right from the beginning. No, simula sa umpisa at sa miraculous conception at hanggang sa kapanganakan ni Kristo sa sabsaban o sa Bethlehem, sa isang sabsaban.
And Matthew does not spend nearly as much time introducing Mary as the Gospel of Luke does. Ibig sabihin, hindi po masyadong nabanggit o napag-usapan yung buhay ni Mary kagaya nung binanggit sa aklat ng Lucas. Okay? Ito pong storya na to is because it's focused on Joseph at yung kanyang tugon sa iniatas sa kanya na responsibilidad at sa nakakagulat na balita na kanyang narinig mula sa Diyos. Ito po ay introduction kung paanong tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako ng isang tagapagligtas mula sa lahi na to na babaguhin ang lahat. Okay? So dito po yung pasimula. At dahil sa ang Diyos ay Diyos na tumutupad ng mga pangako, maintindihan po natin dito yung kagustuhan ng Diyos na maisakatuparan yung kanyang pangako na maipanganak ang isang tagapagligtas ay nagbunga mula sa kanyang pag-ibig sa atin. Hello? Kanina sinabi natin na yung mga points po natin, yung mga puntos po natin ay may kinalaman sa pag-ibig. Dahil ang katuparan ng pangako ng Diyos sa isang tagapagligtas ay nagmula sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Ito ay nagmula sa pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan. Amen? Kaya pakisabi sa katabi ninyo, sige po, pakitapik ninyo yung katabi ninyo. Sabihin mo, kapatid, ikaw ay nandito ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Totoo po, di ba? Na tayong lahat ay nandito ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung kaligtasan na meron tayo ngayon ay nagmula sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, when we talk about the eternal love of God, dito po, maintindihan natin na ang pag-ibig ng Diyos is not bound by time. So, hindi po natin pwedeng i-apply yung demands ng tao to the timeline of God and to the timeline of the promises of God. Hello? Iba po ang timeline ng Diyos sa timeline ng tao. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nanalangin sa Diyos, hindi sinagot ng Diyos ang panalangin mo, hindi yan naaayon sa timeline ng Diyos sa buhay mo, hindi ibig sabihin niya na hindi ka na mahal ng Diyos. Amen? Narinig niyo na po ba yung mga kataga that if God answers your prayer, that is God's direction. But if God does not answer your prayer, that is God's redirection. Amen? Pag hindi sinagot ng Diyos ang inyong mga kahilingan, ang inyong mga dalangin, God is directing you for something better. Ibig sabihin, may mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? And this is a very good reminder para po lahat sa atin, and even ako po, habang hinahanda ko po itong mensaheng ito, I was reminded sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung paano tinupad ng Diyos ang pangako ng isang tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa atin. Madalas po kasi ang mga tao, tayong mga tao, even tayo pong mga mananampalataya, pinangungunahan natin ang Diyos. Hello? And pag hindi po tinupad ng Diyos yung ating mga kahilingan, minsan ang nangyayari, even yung mga Kristiyano nagtatampo sa Diyos. Hello? Naalala ko nga, mayroong nagsabi nabasa ko sa Facebook, ano daw po ang tawag sa, ito po, tabi-tabi po ano tawag sa taong maitim na matampuhin? Ano daw po ang tawag dyan? Ang tawag daw po dyan, tampurado. Ano? Diba? But, kung titignan po natin, ang tao, pag hindi tunupad ang panalangin, nagtatampo sa Diyos. Minsan yung iba sasabihin, Lord, di mo sinagot yung panalangin mo, hindi na ako magta-tithe sa church. Hindi mo sinagot yung panalangin ko, hindi na ako magpe-pray, hindi na lang ako magsisimba. Na para bang tayo ay may karapatang magtampo sa Diyos. Hello? Huwag na po nating antayan na baliktad yung mangyari na ang Diyos ang magtampo sa atin. At pabayaan tayo ng Diyos at kalimutan tayo ng Diyos. Ano po? But it happens. Nangyayari po yan. Okay?
Naalala ko po yung kwento patungkol sa isang lalaki, since we talk about waiting on the Lord's timeline. Ano po, may isa pong lalaki na Christian performer siya, si Lecrae. Lecrae yung pangalan niya. Siya po ay Christian artist. And one time, while habang siya po ay nananalangin during his devotion, ewan ko kung narinasan niyo na po ito, merong pangalan na lumabas sa kanyang isip. All of a sudden, may pangalan siyang naisip. Hindi niya malaman kung saan galing. Minsan kapag tayo nananalangin, may mga pagkakataon na ang Diyos merong pinakikita sa atin. No? So hindi niya alam. Tinatanong niya ang Diyos consistently, ano tong pangalan na ito, Lord? At sa kanyang mga concerts, sa kanyang mga gigs, tinatanong niya yung mga tao kung meron bang ganong pangalan sa audience. At baka ipakita ng Diyos sa kanya yung dahilan kung bakit lumitaw sa isip niya yung pangalan na yon. Yung pangalan po na yon ay unique. And this is a true story. Medyo kakaiba po yung pangalan na yan. Until months passes, dumaan yung araw, walang nangyari. Dumaan ang mga linggo, dumaan ang buwan, at walang nangyari. Until one day, sa group chat nila ng mga churchmates niya at mga prayer partners niya, lumabas yung pangalan na yon. May isang magulang doon na kasama sa prayer group niya na sabi, pakisama po sa panalangin itong anak ko na si ganito. Hindi niya na binanggit yung pangalan for privacy purposes. Binanggit niya yung, sinabi niya yung, lumitaw yung pangalan ng bata. At nagulat siya. Ito yung pangalan na pinakita sa akin ng Diyos. All of a sudden, nakita niya, ang sabi ng tatay, please pray for my daughter. 2 taon na po yung bata at hindi pa nakakalakad yung bata. No? So gusto ng magulang na ipanalangin. Minessage niya ngayon yung magulang at kinuwento niya. At sabi ng magulang sa kanya, alam mo, matagal na namin pinapanalangin sa Diyos na makalakad itong aming anak. Hindi namin alam kung bakit. At nung nalaman niya yon, nanalangin sila sa Panginoon, after a few days, nakalakad yung bata. Amen? So ito ay naaayon sa timeline ng Panginoon. Naaayon sa kagustuhan at sa plano ng Diyos doon sa taong ito. Ngayon, tandaan po natin na ang Diyos po, He is not slow in keeping His promise. Minsan iisipin ng tao na kapag ang tao nanalangin sa Diyos, humiling sa Diyos, ang bagal ng pagtugon ng Diyos. But in reality, God is not slow in keeping His promise. Minsan talaga nagmamadali lang tayo. Hello? Hindi mabagal ang Diyos sa pagtugon sa kanyang sa kasagutan sa ating panalangin, minsan tayo ay sadyang nagmamadali lang. Hindi tayo makapag-antay sa tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. But you have to understand that God is never late. He is always on time in keeping His promise. At yung pagtugon niya po sa ating kahilingan ay naaayon sa kanyang plano for the purpose and the glory of God. Hindi naaayon sa kagustuhan natin at hindi naaayon kung kailan natin gusto mangyari ang mga bagay-bagay, kundi naaayon sa plano ng Diyos sa buhay ng isang tao. At isa pa po na gusto kong i-highlight, since we are talking about the eternal love of God, we have to understand that the love of God endures all tests. Ibig sabihin po, lahat ng pagsubok na maari nating maranasan throughout the period na tayo po ay nag-iintay sa pangako ng Diyos sa atin, sa katugunan ng pangako ng Diyos sa buhay natin, we can endure all tests. Maaari tayong dumaan sa maraming pagsubok sa ating buhay habang tayo ay nag-iintay sa katugunan ng Diyos. Pero whatever it is na kailangan nating maranasan hanggang sa makuha natin yung ating ipinapanalangin sa Diyos, may it be good, may it be bad, hindi natin alam, maranasan man lahat natin ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay, ang maganda dito kapatid, mangingibabaw pa din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Makaranas ka man ng lahat ng klase ng pagsubok, habang inaantay mo yung katugunan sa panalangin mo, mangingibabaw pa din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At kapag nalampasan po natin ang lahat ng pagsubok na yan, sa panahon na tanggapin na natin yung pinangako ng Diyos, sa panahon na tugunin ng Diyos yung ating hinihiling sa Kanya, maiintindihan po natin na ito ay magpapakita at magtataas sa Diyos
para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? So during the waiting period, makaranas ka man ng pagsubok, alam natin that in the end, lahat ng ito ay naaayon sa kaluwalhatian ng Diyos. Maaring yung hinihiling mo sa Panginoon ay hindi makaluluwalhati sa Diyos at this point. So God is asking for you to wait. So kapatid, anuman ang kahantungan ng ating sitwasyon, isang bagay lang po ang sigurado. Na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi magbabago. Palakpakan natin ang Panginoon. Anuman ang sitwasyon mo sa buhay, good or bad, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay mananatili. Tayo man ay hindi manatiling tapat sa Diyos, makalimot tayo sa Diyos sa maraming pagkakataon sa buhay natin, pero ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa ating mga buhay. Pinatunayan na po yan ng Diyos ilang beses sa ating mga buhay. Na kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok ang ating maranasan, nakikita at nararamdaman pa rin natin ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung babalikan mo yung buhay mo sa mga nagdaang linggo, ilang buwan na nagdaan, makikita mo at mapapatunayan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Dumaan ka sa pagsubok, dumaan ka sa mahirap na sitwasyon, dumaan ka sa stress ng buhay mo. Pero kapatid, nandito ka ngayon. Hello? The fact na dumaan ka sa pagsubok ng mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan, pero nandito ka ngayon is a testament of God's love for you. Amen? Patunay po yan sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya kapatid, anuman ang sitwasyon ng buhay natin, the fact na nandito tayo ngayon, alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magbabago. So bakit pa tayo matatakot? Bakit pa tayo mangangamba sa mga bagay na darating sa hinaharap kung alam natin na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi magbabago? Palakpakan po natin ang Panginoon. That is God's eternal love for us. Pag-ibig ng Diyos na hindi naman tayo karapat dapat tanggapin, pero ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa pangalawang puntos, we talk about the revelation of God's eternal plan. Ano yung plano ng Diyos sa atin? Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin? Amen? Meron ano po? So, for sure na ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Walang duda yan. Ngayon, pag-usapan po natin yung pinagkaiba ng plano natin sa plano ng Diyos sa buhay natin. Una, yung plano po natin ay limitado lamang. Tama? Madalas, ang plano natin ay selfish. Para sa ating sarili. Kung di man sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa at anak. Ano po? So very limited lamang po yan. Parang may isang lalaki na nanalangin sa Diyos, sabi niya, since ang plano niya is since maliliit pa daw yung kanyang mga anak, sabi niya maghahanap siya ng part-time job para dumagdag yung kita nila. No? So ang plano niya is magkaroon ng part-time job para madagdagan yung kita. Tapos sabi niya gano'n na, since maliliit pa yung anak ko, ang gagawin ko sa sarili ko, ang plano ko is for me to stay healthy, para humaba yung buhay ko, at para maalagaan, masamahan ko yung aking mga anak hanggang sa kanilang paglaki. So yun ang plano ng lalaking ito. Pero ang plano pala ng Diyos sa lalaking ito iba. Hindi lamang siya bibigyan ng Diyos ng part-time job, but God has already assigned, alam na ng Diyos, pinlano ng Diyos yung trabaho niya, nalilipatan niya na may mas malaking sweldo na ibibigay sa kanya. Advance mag-isip ang Diyos. Ang plano ng nung lalaking ito is for the time being. For the moment lamang para magkaroon ng extra income. Pero ang Diyos pala would have something better for him in advance. Amen? So in our lives, sa buhay po natin, maintindihan natin yung mga sitwasyon, yung mga pagkakataon na may plano tayo sa buhay natin, pero may ibang plano pala ang Diyos sa atin. Naka-advance na pala yung pag-iisip ng Diyos sa mga buhay natin. Amen? Since malawak ang perspective ng Diyos, hindi lamang siya nakafocus sa ating current situation. Tayo mga tao, we live by the day. Nabubuhay tayo araw-araw, focusing on our lives one day at a time.
No? Hindi mo naman ipinapamuhay yung future eh. Nabubuhay ka sa ngayon. Yung ginagawa mo sa ngayon is preparation for your future. Tama po? Pero ang Diyos, ibang perspective. Amen? Yung plano ng Diyos sa iyo ay hindi lang sa pangkasalukuyan, kundi para sa hinaharap. Nakalatag na po lahat yan. God has plans for you for your future. So kung ikaw, nag-iisip ka lang ng side job for extra income, ang Diyos may mas malaking plano na para sa iyo. Amen? Kung ikaw, ang plano mo lang is for the time being, focusing on the current situation, pero ang Diyos has already thought about your future. Amen? And we have to be reminded of this, mga kapatid. Because we focus on the things that are only temporary in our current situation. Nabubuhay tayo para magkaroon tayo ng masaganang, nagtatrabaho tayo para magkaroon tayo ng masaganang buhay. Gusto natin magkaroon ng masaganang buhay, but we do not foresee the future. We do not focus on the future. We do not focus on the things that would matter for our lives in the future, especially for eternity. Hello? Kaya nga po minsan nakakalimutan natin na mag-focus sa Panginoon at magkaroon ng time para sa Panginoon because we live in the moment. Nabubuhay tayo para sa kasalukuyan lamang. But the question here is, meron kang ipinanalangin sa Diyos, hiniling sa Diyos, the question is, bakit hindi pa kaya binibigay ng Diyos yung gusto mo? Bakit kaya hindi pa ibinibigay sa iyo ng Diyos yung ipinapanalangin mo? Una, the answer to that is because you're not yet ready. Hello? No? Alam po ba natin yan? Na kaya hindi pa binibigay ng Diyos yung gusto mo, hindi ka pa handa. Natanggapin yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo, alam ng Diyos yung katayuan ng puso mo, He knows your heart, kaya alam ng Diyos na hindi ka pa handa. So hindi pa talaga ibibigay sa iyo ng Diyos. Pangalawa, gusto ng Diyos na habang ikaw ay nag-aantay, i-enjoy mo yung panahon ng pag-aantay. Hello? So while waiting, yung hindi ka nag-aapura, hindi ka naaaligaga, nababalisa dahil hindi mo pa nakukuha yung ipinapanalangin mo sa Diyos, ang gusto ng Diyos, rumelax ka lang. At i-enjoy mo yung panahon ng pag-aantay. So i-enjoy mo yung panahon ng pag-aantay, focusing on Him. Hello? Habang nag-aantay ka, bakit hindi mo palaguin yung personal na relasyon mo sa Diyos? Bakit hindi mo ayusin yung personal na relasyon mo sa Diyos while waiting? No? Kasi yung nag-aantay ka in vain, walang nangyayari, why don't you just focus on the Lord? Amen? Pangatlo, ang nais ng Diyos ay magtiwala ka sa Kanya. Tendency is, kapag tayo ay may hiniling sa Diyos, gagawa tayo ng paraan para matugunan yung ating kagustuhan. Amen? So we have to wait. Kailangan po nating mag-antay at magtiwala sa Diyos habang nag-aantay. But sometimes mapapaisip tayo, no? Bakit ang tagal ng pangako ng Diyos sa akin? Bakit ang tagal sagutin ng Diyos sa akin? And that's the point. Kaya tayo pinag-aantay ng Diyos dahil gusto niya na magtiwala ka sa Kanya. Sa Kanya lamang. 100% completely putting your trust and your faith in Him. Amen? So ngayon, kapag may pagsubok ka na pinagdaanan, ang gusto ng Diyos ay magtiwala ka sa Kanya. Habang nag-aantay ka, sabi natin, you have to wait. No? And while waiting, meron kang pagsubok na pagdadaanan, at pag nakaranas ka ng pagsubok, yan ang magtuturo sa iyo na magtiwala sa Diyos completely. So while waiting, hindi ka lamang nag-i-enjoy sa pag-aantay mo sa pangako ng Diyos, tinuturuan ka pa ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Isipin mo lahat ng yon ay pabor sa iyo. Amen? Hindi lang sinasagot ng Diyos yung panalangin mo because may mas maganda siyang plano sa iyo, tinuturuan ka pa niya na magtiwala sa Kanya. Amen? Ganun katapat ang Diyos sa buhay natin. Pero in return, ang iisipin natin most of the time is, hindi tayo sinasagot ng Diyos dahil hindi tayo mahal ng Diyos.
At pang-apat po, alam ng Diyos ang ating kinabukasan. He knows our future. And He has a greater plan for you. Understanding po yung apat na yan, bakit pa po tayo mag-aalala for what's ahead of us? Amen? Bakit pa tayo mag-aalala sa kung ano ang ating hinaharap? Kung alam natin na ang Diyos ay magiging tapat sa ating mga buhay. Amen? More than anything, kailangan din po natin maintindihan kapag pinag-usapan yung plano ng Diyos, na si Jesus po ang sentro ng plano ng Diyos. Hello? Ulitin ko po. Si Jesus ang sentro ng plano ng Diyos. God's plan of redemption is about Jesus. Patungkol po kay Jesus. More than our plans, more than our desire, yung kagustuhan po natin, no? Mas mahalaga pong maintindihan natin yung plano ng kaligtasan sa ating mga buhay. And most of the time, we focus on our plans for ourselves. Amen? Nakafocus tayo sa plano ng Diyos sa atin. Nakafocus tayo sa gusto natin mangyari sa buhay natin. Pero minsan, nakakalimutan natin yung mahalagang bahagi ng buhay natin, yung kaligtasan ng buhay natin. Hello? Even at times, may mga Kristiyano na nagpaplano sila para sa sarili nila without even securing their salvation. Amen? May mga mananampalataya na pumaaten sa simbahan pero wala pa talagang pagkakakilala sa Panginoon. Wala pang totoong kaligtasan at wala pang totoong malalim na relasyon sa Diyos. Hello? So bakit hindi natin i-focus yung ating mga sarili sa salvation, which is more important than anything in this world? Amen? Focusing our time, focusing our effort para sa kaluwalhatian ng Diyos. Focusing our time and our effort for our lives in eternity. Amen? So lahat po ay naayon sa plano ng Diyos. And you will agree na lahat po ay naayon sa plano ng Diyos and everything is under God's control. Amen? Tayo po ba, pag meron tayong hiniling sa Diyos, may panalangin tayo, may control ba tayo sa mga bagay na to? Wala. May control ba tayo sa kasagutan ng ating mga kahilingan? Wala. Pero ang Diyos, kontrolado po niya ang lahat ng bagay. Amen? God's plan is eternal dahil ito po ay gawa na. It is ready for us. It has been prepared for us. Bago palikhain ang mundo, may plano na ang Diyos. Hindi ba napaka-special po natin sa Diyos? Even before you were born, God has set you apart. Amen? May plano na ang Diyos sa buhay mo. Kasama po dito yung sinasabi natin kanina na advance na pag-iisip ng Panginoon. Iniisip mo pa lamang, nakaplano na agad para sa iyo. Everything is under God's control. It is God who holds our future. Ibig sabihin, if God holds our future, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hello? If God is in control, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Hindi po ba napakagandang paalala nito sa atin? A very good reminder for all of us kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Everything is under God's control. Kaya pakisabi sa katabi mo, kapatid, sige, tapikin niyo yung mga katabi niyo. Kapatid, huwag ka nang mag-alala. Ipagtiwala mo lahat sa Diyos. Amen? Ito ay paalala po sa atin na hindi na natin kailangan mag-alala because we know that God holds our future. Napakagandang pangako sa atin, minsan nababaliwala natin. Na sa panahon na tayo ay nakakaranas ng pagsubok, nakakalimutan natin itong salitang ito that God holds the future. Bakit ka pa mag-aalala sa kinabukasan mo? Dahil alam mo na may magandang plano ang Diyos sa iyo. Amen? Pananampalataya po sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos. Yan ang dapat meron tayo. Kahit ano man ang mangyari, alam natin that He will work out everything for our good. Amen?
Ang pagtitiwala pong ito ang magpapaalala sa atin that our salvation is through Christ alone, by grace alone, and by faith alone. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlong puntos, we talk about the restoration of God's eternal family. So, God wanted a family that He could love forever. Yung storya po ni Joseph and ni Mary po ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Tama? So ito po, kung titignan ninyo, kung iisipin ninyo, kung babalikan niyo yung storya ni Joseph and Mary, it is a love story within a love story. Ano po? Yung pag-ibig ni Joseph and Mary, pero higit sa lahat, ito ay talagang nakafocus sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po ba? So naintindihan natin yung pasimula kung saan si Mary ay nakilala si Joseph and they ended as a family. Nalaman nila na si Mary ay buntis. Nagpakita ang anghel kay Joseph. No? At sumunod si Joseph sa Diyos. Ano po? And dito, maintindihan natin na ang pamilya ay mahalaga sa Diyos. Sabi nga po that family is the foundational institution of society ordained by God. So ang pamilya daw po ay galing sa Diyos, is from the Lord and is of the Lord. Ang pamilya ay tinatag mula sa pagkakaisa ng babae at lalaki by blood or by adoption. Tayo po, bilang mga anak ng Diyos, ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Tama po? Mula nung tayo ay itinuring na anak ng Diyos, we belong to a family. Tama po? Pero bago tayo nakakilala sa Diyos, we were orphans. Ano po? Tayo ay walang pamilya. Bago tayo nakakilala sa Diyos. Pero nung tayo ay tumanggap sa Diyos, nakakilala sa Diyos, we now belong in the family of God. Hanggang sa tayo ay pinili ng Diyos at tayo ay kanyang tinuring na kanyang mga anak. Then we became family of God. Hindi po ba napakasarap na mapabilang sa isang pamilya? Tayo po mga Pilipino, kilala tayo bilang malapit sa pamilya. No, yung close family ties ay isa po talagang magandang characteristics ng mga Pilipino. Sa ibang bansa, hindi po ganyan. No? Ito, recently lang, yung biyanan ko po, a few weeks, ilang araw pa lang, umuwi po yung biyanan ko mula sa Amerika. Inalagaan niya po yung lola ng misis ko doon. Sa home care po sila nakatira. So, bago siya pumunta doon, yung biyanan ko, yung lola po ng misis ko, nasa home care lang. At may taga-alaga po doon, may binabayaran sila para mag-alaga. No? Yung napangasawa naman po ng biyanan ko kasi kinasal po yung biyanan ko sa Amerika, yung kanyang napangasawa, ang nanay no, nasa home care din. Ibang lahi po ito, he's Puerto Rican, pero lumaki na po siya sa Amerika. Pero kahit na alam mo na ang Puerto Rican is parang mga Pilipino, pag Latin, Spanish, more of family yan, pero siya po, ang nanay, nasa home care pa din. So maintindihan po natin na tayo mga Pilipino, mahalaga po sa atin ang pamilya. May mga pamilya nga na even yung mga nanay, kapag kinasal na yung kanilang mga anak, ang gusto nila yung mga anak sa katira pa rin nakatira. May member po kami dyan sa San Pedro na may kaya kasi yung pamilya nila, maganda yung negosyo nila. Yung mga anak niya, nagpagawa siya ng malaking bahay at yung mga anak niya, doon lang nakatira. Ayaw niyang lumalayo yung kanyang mga anak sa kanya. Pero ideally, syempre dapat ang pamilya nakabukod sa mga magulang. Pero ang magulang kasi gusto nila na kasama nila yung kanilang mga anak. At yun po ang kagandahan ng pagkakaroon ng isang pamilya. Merong mga benefits, merong perks ang pagkakaroon ng isang pamilya. Ang maganda po dito, since tayo po, mula nung tayo ay nakatanggap kay Kristo, napabilang tayo sa pamilya ng Diyos, lahat ng benefits na matatanggap natin bilang parte ng isang pamilya, ay kasama po tayo. Amen? Lahat ng perks and benefits na makukuha ng isang anak ng Diyos ay makukuha ng bawat miyembro ng pamilya. Tama po? However, maintindihan natin na ang buhay natin, it's not always rainbows and butterflies. Na hindi lang magagandang bagay ang nangyayari sa buhay natin. Hindi lang magagandang bagay ang nangyayari sa isang pamilya. Hello? May mga pagsubok din na nararanasan ng isang pamilya. Therefore, since tayo ay pabilang sa isang pamilya ng Diyos,
Hindi lamang tayo makakatanggap ng pagpapala, at kapag tayo ay nakaranas ng pagsubok, ang isang miyembro ng pamilya ay nakaranas ng pagsubok, ibig sabihin, lahat po tayo ay maari ding makaranas ng pagsubok. Amen? Kasama po lahat yan. However, ang maganda po dito is yung pagpapakita, pagpaparamdam ng pag-ibig sa iba. Maintindihan po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay encompassing. Ang ibig sabihin po niyan, the love of God is inclusive. It is for everyone. Ibig sabihin, lahat po ay accepted, everyone is accepted, everyone is loved. Now, since ang pag-ibig ng Diyos ay inclusive, bilang plano po ng Diyos sa ating mga pamilya, including po tayo mga mananampalataya sa lahat, ibig sabihin, sa oras na ikaw ay nag-profess ng iyong faith sa Diyos, tumanggap ka sa Diyos, tinanggap mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, kasama ka na sa miyembro ng pamilya ng Diyos. At dahil ikaw ay kasama na sa miyembro ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo na. Amen? Kaya nga, it's all-encompassing, all-inclusive. Lahat po tayo kasama. Meaning, kung ang isang anak ng Diyos ay pagpapalain according to His will, damay tayong lahat. Lahat po tayo ay pagpapalain at makakatanggap din ng pagpapala ng Diyos. Even so, even at the end, pag naintindihan po natin na tayo ay nakaranas ng pagsubok, at times, yung pagsubok po na hinahayaan ng Diyos na maranasan natin, at times, iisipin po natin na ito ay galit ng Diyos. Narinig niyo na po ba yun na kapag ang tao sinabi na nakaranas ng kabigatan sa buhay, kung naalala niyo yung storya ni Job, sabi ng mga kaibigan ni Job, kaya ka ganyan kasi may kasalanan ka sa Diyos. Naalala niyo yung kwento ni Job? Kaya ka nakakaranas ng ganyan. Sabi ng mga kaibigan niya, kasi may kasalanan ka sa Diyos. Sometimes ang tao iniisip, kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok, tayo ay may kasalanan sa Diyos. Tayo ay may ginawang masama laban sa Diyos. But we also need to understand na ang pagsubok na nararanasan natin ay pagtutuwid ng Diyos sa atin at pagpapakita ng Kanyang pag-ibig sa Kanyang mga anak. Amen? Ito yung paraan ng Diyos para ipakita sa iyo na mahal kita. Sa panahon na nasa mabigat na sitwasyon ka, nasa lugmok na sitwasyon ka, yayakapin ka ng Diyos at ipakikita sa iyo ng Diyos yung Kanyang pag-ibig. Yun ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo po ay napabilang sa pamilya ng Diyos at tayo po ay itinuring ng Diyos na Kanyang mga anak. Di ba masigit pa yan sa kahit anong bagay na maaari nating matanggap dito sa mundo? Amen? Yung mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. And at times, hindi po natin nare-realize yan. Because we're focused on other things. We're focused on the material things without understanding na yung itinuring ka pa lang ng Diyos na Kanyang anak, napakalaking pagpapala na sa iyo. That is something for you to even be grateful for. Na dapat wala na tayong ibang hilingin pa, dahil napabilang na tayo bilang pamilya ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ito po ay napakagandang paalala sa atin. And at times, we can understand na ang buhay natin, we get so busy. Hindi po ba? Nagiging masyado tayong abala sa ating mga buhay at nakakalimutan natin even yung maliliit na bagay na nagpapaalala sa atin patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So God has His eternal plan for His family. Tayo po yon. We are included in that. Kasama po tayo doon bilang Kanyang mga anak. So in conclusion, maintindihan po natin that history is His story. Ang history po ay patungkol sa storya ng Diyos. Jesus is the center of God's redemption plan. Si Kristo po ang sentro. Siya po ang main reason kung bakit pinlano ng Diyos ang plano ng kaligtasan. And Christmas is about salvation. More than the gifts na ibibigay po natin, more than the gifts na tatanggapin po natin, more than the Christmas parties na a-attendan natin, more importantly, we focus on salvation. Jesus as the perfect expression of God's love.
Ngayon, sa pagwawakas po, alam niyo po ba na ang pagtanggap natin kay Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, ito po ay unang hakbang lamang. Ano po? This is just the first step. And your relationship with God does not end by just you accepting Him as your Lord and Savior. Ang iba kasi, kapag tumanggap na kay Kristo, sinabi nila, naligtas naman ako, iisipin nila na kahit anong gawin ko sa buhay ko, pwede ko nang gawin. Na para bang may free pass na sila para magkasala at gawin ang lahat ng gusto nilang gawin. Dahil sinabi nila, tinanggap na nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Hello? Tama po ba? Minsan may mindset na gano'n, even yung mga Kristiyano. Ay, dahil alam kong tanggap ako, Lord, magkakasala muna ako ngayon ha. Kasi alam ko naman na tinanggap na kita bilang Diyos at tagapagligtas. Na para bang may lisensya ka para magkasala patuloy. Ano po? Pero hindi po yun ang sinasabi ng Diyos. Si Pablo po, meron siyang paalala in Colossians chapter 2 verse 6. Nagbigay po siya sa atin ng instruction on what we need to do next. So as soon as you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we have to continue. Yun po ang sabi. Continue to what? Magpatuloy po tayo saan? We have to continue to live our lives in Him. Hello? Yung ibang translation po dyan ginamit, ang sabi dyan is to continue to follow Him. So hindi natatapos na nakakilala ka sa Panginoon, pero kailangan mong magpatuloy kay Kristo. Kailangan mong magpatuloy na sumunod kay Kristo. So hindi na mahalaga kung ano ka dati. Alala niyo yung istorya ni Bill Auhero? Isang masamang tao, mamamatay tao, pero ngayon nagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? So hindi mahalaga kung sino ka dati, kung ano yung ginawa mo in the past, no? Kung ano yung pagkatao mo dati, hindi na po mahalaga lahat yan. Ano po? Pero ang importante dito is that we must deny ourselves first. We must deny ourselves, take up the cross, and follow me. Yan po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kalimutan mo kung sino ka bilang tao. Pick upin mo yung cross, tanggapin mo yung cross, at sundin mo si Kristo. Jesus is taking us on a journey. Dinadala po tayo ni Kristo sa isang paglalakbay. At ang paglalakbay po na ito ay nakatuon sa paglago natin bilang mga Kristiyano. What is our goal? Our goal is not just to live our lives on a daily basis, hindi lang para mamuhay. Pero para tayo po ay mabuhay kagaya ni Kristo. Amen? We don't just have to live, but we have to live like Christ. Amen? Yan po dapat ang focus nating mga mananampalataya sa ating mga buhay. Kaya gusto ko po kayong i-challenge sa umagang ito, kagaya po nung sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 6, that as you receive Him, you have to continue in Him and follow Him. Hello? Hindi po tayo matatapos sa pagkakakilala lamang sa Panginoon, but we have to continue our lives in Him. So paano natin gagawin yan? We spend more time with God. Ngayon po, lalo't na darating ang Kapaskuhan, magiging abala po tayo sa mga paghahanda, sa mga parties, sa mga regalo na ibibigay natin. Why don't we spend a little more time with God? Bakit hindi po tayo maglaan ng mas maraming oras para sa Diyos? Para maintindihan natin ang Kapaskuhan ay hindi po patungkol sa atin, hindi po patungkol sa mga bagay na ibibigay at makukuha natin, kung hindi ito po ay patungkol kay Kristo. At yan po ang pinakamagandang mensahe na matatanggap natin ngayong Kapaskuhan. Na ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. So sa mga darating po na araw, sa pagharap natin sa Pasko, sa pag-aabang natin sa panibagong taon, let us look forward to what God will do in our lives. Focus po natin yung ating panahon sa Diyos. Mas maglaan tayo ng oras sa Panginoong Diyos ngayong taong ito. Kung last year, ang mga tao, most of the time, maririnig mo na merong New Year's resolution, di ba? Magbabago na ako.
Hindi na ako magiging chismosa. Hindi na ako kakain ng mga bawal. Magpapapayat na ako. 'Di ba? Nawa, ang resolution natin for this year is yung magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. So, amen? So, yan po ang i-goal natin for this year. Amen? So, tayo po ay manalangin. Nawa ay kayo ay pinagpala ng Diyos sa kanyang mensahe ngayong umaga. Bilang tugon, manalangin lang tayo sa magandang paalala ng Diyos sa atin ngayong umaga. Ano po? Pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Aming Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, we thank you, O God, for your message, Jesus. Alam namin na ang Pasko ay patungkol sa inyo. Now we are reminded, Panginoon Diyos, na ang Pasko ay hindi patungkol sa amin. Hindi patungkol sa mga bagay na matatanggap namin, sa mga regalo na matatanggap namin. Yung pakikisama sa aming mga mahal sa buhay. Kung hindi, ito ay patungkol sa inyo. The focus on redemption is about you, Jesus. And we thank you for the reminder that you have given us today, Lord, na kami ay mag-focus sa inyo, sa aming relasyon sa inyo. Naintindihan namin, Panginoon, na simula nung ikaw ay pinanganak, hanggang sa ikaw ay makilala namin ngayon bilang aming Diyos at tagapagligtas, that we have to continue our lives in you. That we have to remain in you, Panginoon Diyos. Hayaan mo na sa buhay namin ito, Panginoon, makaranas man kami ng paghihirap, makaranas man kami ng pagsubok, nakagipitan sa aming mga buhay, maalala namin yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. We are reminded of your love, Panginoon Diyos, sa umagang ito. So we thank you for your word, O God. Hayaan mo na itong mensaheng ito ay may apply namin sa aming mga buhay bilang mga Kristiyano, bilang reminder sa amin, bilang wake-up call para sa amin. Hayaan mo na itong mga bagay na ito ay may apply namin sa buhay namin bilang mga mananampalataya. Kaya maraming salamat sa mensahe mo, O Diyos. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat sa katapatan mo, Panginoon. Sa mga darating na araw, kami na naman po ay haharap sa panibagong pagsubok, panibagong araw ng aming mga buhay. Hayaan mo na ikaw yung maitaas sa aming mga buhay. Hayaan mo na ikaw yung madakila sa aming mga buhay. Hayaan mo na kami ay maging magandang ehemplo sa ibang tao, Panginoon Diyos, nang sa ganon makita yung pag-ibig mo sa amin bilang mga Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa kabutihan mo. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. To God be the glory.